Good morning, magandang araw sa ating lahat. So today I will discuss the first chapter of our subject, Physics for Engineers. Ayan. So ano ba yung physics? Unang-una. So bago tayo sumabak, as what I've said a while ago, bago tayo sumabak sa isang pag-solve ng problem natin ay kailangan alam natin yung mga concept na pumapaloob dito sa physics. Okay? Physics comes from the Greek word meaning nature. So, anong ibig sabihin nun? So, nature, ibig sabihin, merong phenomena. So, sa nature, kung i-imagine natin na andyan na lahat ng matter, basta anything na may matter and na involvement yung mga motion, energy, may physics doon. So, yun. Next, it is the most fundamental branch of science and find numerous application of life. So, itong physics ay hindi lang basta subject siya. So, ito ay sa pang-araw-araw nating buhay ay nakikita natin ang kahalagahan ng physics, lalo na sa mga application of life. So, ang example nga diyan ay halimbawa ay driver tayo. Halimbawa, driver tayo. Yung ating steering wheel, so, kung i-rotate natin yung steering wheel natin, so, kailangan ng dalawang kamay. So, yung dalawang kamay mo na yun ay may equivalent force na magro-rotate doon sa steering wheel. So, ang papasok doon ay yung equal and opposite force. So, na-imagine nyo. So, yun yung physics doon. And also, yung again, sa ating, halimbawa, itong cellphone na gamit natin, so also a product of physics. So, sabi nga, for the development of engineering and technology. So, itong mga tablet PC na to, mga cellphone Android na ginagamit natin for high-tech technology communication ay ito ay hindi mabubuo kung wala yung knowledge sa physics ng mga engineer, scientist, inventor, yan. And next, deals in matter in relation to energy and accurate measurement of the same. So, yun nabanggit ko kanina na physics is the study that deals in matter. So, ano ba yung matter? Anything na mayroong physical quantity, And in relation to energy. So matter and energy, yung relation nila. And also, in accurate measurement, doon papasok yung physical quantity natin. May physical quantity units. So, di-discuss ko later yung dalawang physical quantity natin. Yan. Next, an experimental science. So, physics daw ay an experimental science. Ibig sabihin nun ay hindi mabubuo or hindi makukonclude itong mga theory na to, itong mga concept ng physics, yung law of gravitation, law of motion, at kung anong-ano pa na mga laws na yan, mga theorem, hindi yan ma-formulate without a valid and mataluting experiment, Kaya ang physics ay experimental science. Next, science of matter, motion, and energy. So, ganun pa rin, Kapag mayroong matter and may involvement ng motion at saka energy, ay physics yun, Yan. Solving physics for problems. So, paano ba tayo mag-solve? So, bago natin sagutan ng isang problem ay dapat alam natin ang systematic kung paraan kung paano mag-solve ng problem. Ayan. Ang unang step ay identify. So, kapag nabasa natin ang isang problem, ay
dapat ay i-identify muna natin lahat. Ano yung mga dapat i-identify natin? Identify the relevant concepts. Ano ba yung concept na dapat nating gamitin once nabasa natin yung problem? Yun. Identify natin yung concept and use the physical conditions stated in the problem to help you decide which physics concepts are relevant. So, aalamin natin, ano ba yung physical condition ng problem natin. Then, para may apply natin yung concept. And, halimbawa, ang problem ay free fall. So, ibig sabihin, dapat yung problem na naandoon ay walang external forces na mag-a-act dun sa body. Kapag walang external forces na mag-a-act sa body and directly downward to the earth, to the ground, ibig sabihin, yung concept na gagamitin natin dun ay free fall. And lahat ng formula ng free fall ay dun lang iikot yung problem. Once na-conclude natin na free fall yung problem, once na-identify natin na free fall yung problem. And then identify the target variables. Once na nalaman natin na free fall ito, ay identify natin kung ano ba yung tinatanong. Halimbawa, ano ba yung final velocity or gaano katagal, how long would it take for the ball para ma-hit niya yung ground. Yun. May certain formula tayo na gagamitin doon and i-discuss natin yan kapag nandun na tayo sa kinematics. Yan. That is the quantities whose values you're trying to find. Yun lang naman yun, kung ano yung hinahanap. Target values such as speed at which a projectile hits the ground. Ayan. The intensity of a sound made by a siren. Yung intensity ng tunog daw made by yung sirena. So, physics din yun, Or the size of an image made by a lens. So, optics na ito. Identify the known quantities. So, alamin natin kung ano ba yung mga given quantity. So, papasok yun sa ating identify the relevant concept. First step yan, identify muna. And identify the known quantities as stated or implied in the problem. This step is essential whether the problem asks for an algebraic expressions or a numerical answer. So, ayun lang. Identify the known quantities daw and ayun, identify the target values and also identify the relevant concept. Yun muna. Yun yung first step natin. The next step to solve the physics problems would be set up. So, set up the problem. Once na na-identify na natin kung ano yung mga target values, mga concept na i-apply natin, and ano pa ba? Yung given quantities, then okay na tayo. Proceed na tayo sa second step, yun yung setup. So, isa-set up natin yung problem. Ano ba yung setup? Paano ba mag-setup din? Given the concepts you have identified and the known and the target quantities, kaya sabi ko, choose the equations that you'll use to solve the problem. So, sa setup, papasok na yung equations, yung choosing the equations natin. Sabi ko nga, dun sa pre-poll, ay parang may mga formulang papasok doon. Certain formulae na kailangan nating gamitin para ma-solve yung problem na pre-poll. Kasi na-identify na natin yung concept, pre-poll siya. And identify na natin yung mga equations na nakapaloob doon sa pre-poll and decide how you'll use them. So, alam naman natin na kapag ang isang equation, halimbawa may dalawa tayong unknown na hinahanap. So, we need also two equations to solve and to find the unknowns. Yan. Kapag halimbawa ay ang unknown natin ay 3, tapos dadalawang equation natin ay it is not possible para ma-solve natin yung tinatanong.
So, dapat maghanap pa tayo ng isa pang equation just to formulate and to find the answer of the target values. Make sure that the variables you have identified correlate exactly with those in this equation, in the equation. So, dapat lahat ng variables ay na-identify natin ay exactly related to each other, those in the equations. If appropriate, draw a sketch of the situation described in the problem. So sa setup pumapasok yung ating imagination, yung magdo-draw tayo ng i-sketch natin yung nabivisualize natin na nangyayari, yung situation, ano ba na gaano ba kataas yung ating gaano ba kataas yung pagbabagsakan halimbawa ng bola, may initial velocity ba or wala, may ano ba, may angle of inclination ba, kung paano natin ito throw yung ating ball. So yan, igagraph natin yon para mas madali nating maintindihan. So sa setup papasok yun. Then ano ba ang pwede natin gamitin doon? Graphing paper, ruler, protractor, and compass will help you make clear, useful sketches. So graphing paper, bakit kailangan natin yung graphing paper? Halimbawa ay kailangan natin yung graphing paper kasi di ba ang graphing paper ay may mga grid lines. So yung graphing, yung grid lines na yon magse-serve yon bilang yun yung ating measurement. So graphing, yun yung pinaka unit of measurement natin na pwedeng pagbasehan. Yung every grid line, halimbawa yung isang grid line ay 1 meter, then another 1 meter, ganon. So, yun lang ang kagandahan ng graphing paper pag ginamit natin sa sketches. Then, ruler, syempre, kailangan natin ng ruler para masukat natin kung yung length ng ating yung length ng halimbawa ay ng distance, ganon. Then, protractor, kailangan natin yan. Halimbawa, kung may given na angle of inclination, so kailangan ng sukat na yung angle, gano'n. And compass will help you make. So compass, nagamit yan kung kailangan nating malaman kung alin ba yung north, west, south, yan, ganyan. As best as you can. Next, isa pa, may kadugtong pen, as best you can estimate that your results will be, and as appropriate, predict what the physical behavior of a system will be. So, dapat marunong din tayong mag-estimate. So, para pag may nakuha tayong final answer, we can compare dun sa ating estimate. And kapag malapit, then makukonclude natin na tama yung ating sagot. The work examples in this book include tips. So ito ay kinuha ko lang sa ating mga reference books, doon so pumili ako ng maganda doon kay Young and Friedman ko ito kinuha, So, may mga tips naman ito on how to make these kinds of statements, estimates, and predictions. This seems challenging. Don't worry, you'll get better with practice. So, gaya ng pinaulit-ulit kong sinasabi sa inyo, ay kung gusto nyong masanay at mapamiliarize lahat ng problem na pwede nating ma-encounter in the future, ay practice lang tayo ng practice. Solve and solve and solve. Ma-inlove kayo sa numbers and your calculator. Next step, after the setup, ay papasok tayo sa evaluate. I-evaluate natin yung ating naging sagot. Compare your answer with your estimates. So, gaya ng sabi ko kanina, dun sa setup, ay i-compare natin dun sa, mag-estimate tayo dun sa setup So, i-compare natin yung ating final answer dun sa na-estimate natin. Then,
and reconsider things if there's a discrepancy. Halimbawa, yung ating estimate ay malaki kaysa dun sa malaki or maliit. May malaking discrepancy dun sa nakuha nating final answer, ay siguro may dapat tayong i-reconsider, ganun, kung malayo yung ating sagot. Halimbawa, and if your answer includes an algebraic expression, assure yourself that it represents what would happen if the variables in it were taken to extreme. So, halimbawa ay hindi natin na-consider yung air resistance. So, ano ba yung mangyayari? Pwedeng mangyari dun sa variables natin kung consider natin yung isang bagay. Yung isang factor na nakaka-apekto dun sa motion ng isang body. For future reference, make note of any answer that represents a quantity of a particular significance. Ask yourself how you might answer a more general or more difficult versions of the problem you have just solved. You have just solved again. So, mag-solve lang tayo ng mag-solve. Kahit na nagkakamali yung ating sagot minsan, ay solve pa rin tayo ng solve para ma-practice natin yung ating sarili. So, next, after natin dun na ma-analyze natin yung problem, ay makatutulong talaga itong idealized model. Ano ba yung idealized model? Idealized model, it is the simplified version of a physical system that would be too much complicated to analyze in full detail. Anong ibig sabihin nito? So, halimbawa, may problem tayo na napakahirap i-analyze. And talagang komplikado ito. So, itong idealized model ay pwede nating i-apply. Talagang i-apply natin just to simplify the version of physical system. Yan. So, ibig sabihin, ito palang idealized model na to is the simplified version ng mga komplikadong problem. Yan. And also, sa idealized model ay nine-neglect natin yung size and shape. So, neglecting the size and shape of the body by representing it as a point object. So, point object daw. Point object. Ibig sabihin, iti-treat natin yung isang body as a point. So, isang tuldok lang. Isang tuldok lang. Ibig sabihin, yung tuldok ba may size ba siya? Di ba wala? Yung tuldok ba may shape ba siya? Di ba tuldok lang siya? Wala siyang shape, no? Yan. So, by that, by representing it as a point, we can neglect the size and shape of the body. Yan. Next, ano pang nakapaloob dito sa idealized model? Next is neglecting the air resistance by making the body move in a vacuum and we make the weight constant. Ano bang ibig sabihin nito? Neglect the air resistance. Bakit? Dahil nga itinreat natin siya as a point object, ay magkakaroon ba ng air resistance doon? Sasampalin ba siya ng hangin? Di ba wala? Kasi point lang siya eh. So, siguro magkaroon ng napakaliit but negligible yun. Negligible yung force ng air na mag-a-act dun sa object. And by making the body move in vacuum. Ano ba ang vacuum? Vacuum, ibig sabihin ay walang air resistance doon. And we make the weight constant. So, constant lagi yung weight natin. Hindi naman nagbabago yan dahil iisa naman ang ating gravitational force. And yun na. So, after ng idealized model, mag-formulate ng idealized model. So, may example tayo. So, halimbawa ay yung ball nga ay inihagis sa ere. Ayan, makikita natin na yung ball ay yung halimbawa yung baseball. Pag hinagis mo siya, yung shape na circle ay hindi na halos full circle. Parang mangyayari sa kanya ay oblate spiral na dahil umiikot kasi siya. Umiikot yung centrifugal force ay yun yung factor na nagpapa-deform doon sa baseball.
So, ang dapat natin gawin doon ay kapag magpo-formulate tayo ng isang idealized model ay i-consider, sabi doon sa idealized model ay i-treat natin yung isang bagay na point lang. So, by treating that ay ma-neglect natin yung shape na ganun. Yung shape na ganun, hindi na natin i-consider yon. Almost negligible naman yung factor ng shape. Yan. Then, a real baseball in flight. So, real baseball. Baseball spins and has a complex shape. Yung sabi ko kanina, magko-complex shape siya kapag inihagis natin yan. Then, the air resistance and wind exert forces on the ball. So, mag-exert ng force yan. Yung hangin na yan. Kasi kung papunta dito yung bola natin, so yung hangin natin ay naandyan lang. Therefore, ang magiging reaction ng hangin, mag-a-act siya dun sa ball sa in opposite direction. Ito yon. Yan yon. Wind exert forces on the ball. Yan. Yan. Nakikita niyo yan. I-imagine niyo ano. Then the gravitational force on ball depends on the altitude. So yan. Gravitational force always downward naman yan. Always downward. Ayan, always downward. And constant yan kapag nag-idealize model tayo. And the direction of motion. Ang direction of motion ay kung saan yung punta ng bola. Okay? Ayan. So, paano natin gagawa ng idealized model yan? So, ganito ang mangyayari dyan. Ayan, nakita nyo na wala ng bola. Ang nangyari ay isang point na lamang. Makikita nyo yung point na yan, wala yung shape. So, therefore, the air resistance will be neglected. Hindi na, saan ba kayo nagkitang point na halimbawa, nag-throw kayo ng isang napakaliit na bato. Yun ba ay pag binato nyo ay babalik sa inyo dahil gawa ng hangin? Di ba? Hindi. Kasi yung act ng hangin, yung pag-act ng hangin dun sa batong napakaliit na yun, pebbles, ay halos hindi na maka-act dun sa kasi yung surface area nung pebble ay sobrang liit para i-resist ng hangin. Kaya titreat natin siya as point object. Ayan. Kapag point object, no air resistance. No air resistance. Gravitational force on a ball is constant. Constant yan. Lagi naman. Constant yan. And always downward ang act ng force dun sa object. Then the direction of motion is also considered in the idealized model. Ayan. So, kahit anong bagay pwede nating i-idealize model as long as na maisisimplified natin yung problem situation. Then next, ito na standard and units. Once na naalaman na natin na analyze na natin yung problem, ano ba yung mga units na gagamitin natin and ano ba yung standard na worldwide na ginagamit. So, i-adapt natin yan. So, but before that, we have to discuss the two physical quantities dito sa physics. So, ang una dyan is the fundamental physical quantities. Ano ba yon? Ano ba ang fundamental physical quantities? These are the quantities that cannot be expressed in terms of any other physical quantity. So, ito daw yung mga physical quantity na hindi pwedeng i-express na gamit yung ibang physical quantity. Ano ang halimbawa nun? Ano ang halimbawa? Length, mass, and time. So, kapag pinag-usapan ay length, di ba, mga meter, kilometer, yan. Pwede mo ba siyang i-express in terms of kilogram? Di ba, hindi? Kasi ang kilogram ay mass. Pwede mo ba siya, ang length ay pwede mo ba siyang i-express as seconds? Di ba, hindi? Kasi ang seconds is a unit of time. So, yun yung tinatawag nating fundamental physical quantities, length, mass, and time. Yeah. Then the another one is the derived quantities. Ano ba yung derived quantities?
So, ibig sabihin ay quantities that can be expressed in terms of fundamental quantities. So, ito palang derived quantities na ito. Kaya, from the word derive ay na-derive mula doon sa fundamental quantities na yan. Ito yon. Yan. Yan yung fundamental quantities. So, ibig sabihin, itong derived quantities ay binubuo ng fundamental quantities. So, gaya ng example, area, volume, and density. So, ano ba yung area? Ay, ito yung length times width, di ba? Pag yung ay, yan, may length tayo, and may width tayo, kukunin natin yung area ng shaded region. So, we have to multiply the length and width. And length and width is a unit of length. And by multiplying the two, makukuha natin yung area ng kahit anong area, kahit anong shape, makukuha natin. And ibig sabihin nun, yung makukuha natin doon, yun yung derived quantities na tinatawag. Also yung ating volume. Ano ba yung volume? Ang volume ay halimbawa ayan, meron tayong yung ating bawa ay cube. Cube. Yung cube ay binubuo ng ilang square? 6, di ba? 6 na square with equal sides. So, paano makukuha ang volume niyan? Ang volume is ito, yung nasa loob, lahat ng bumubuo. Yung squared area sa loob ng cube. So, ang volume ng cube is equal to 3. S times yung S dito. So, S cube ang mangyayari dyan. S cube. So, yun yung volume natin. Halimbawa lang naman yan. So, derived quantities yan. So, volume ay madiderive natin through tatlong sides. Yung height ng cube, and yung width, and yung length ng cube ay pare-parehas naman ang length niya kasi nga cube yung ating body, ano. Yan. Then the density is the mass over volume yan. So kaya derived quantities, ang density ay derived quantities kasi ang density natin is mass over volume. At itong mass na ito ay ano yan? Di ba yan ay fundamental physical quantities, and itong volume ay derived quantities. Therefore, ang derived quantities pala ay pwedeng express in terms of fundamental quantities only, and also can be expressed in fundamental quantities and also another derived quantities. Ayun, ang derived quantities. Next, ano ba yun? Yan, unit. So, napakahalaga ng unit. Unit measure kung tawagin. Ano bang unit? Halimbawa, length ang sinusukat natin. Length. Ano bang unit ang dapat gamitin kapag length? So, di ba? Mga meter, kilometer, miles, mga ganyan, di ba? So, yun, dapat alam natin. So, nasa basic pa lang tayo. Pinaka-basic. So, unit defined as the accepted standard used for comparison of given physical quantity. So, yan. Accepted standard used. So, ito yung ika nga ay widely used. So, widely used na unit. Doon pumapasok itong ating SI system na yan. SI system or the System International. So, ano ba yung System International? It is the metric system. So, metric system daw, itong System International. So, from the word metric, ibig sabihin, ang main example ng basic unit dito sa SI system is meter, ganyan. Then, ano pa? The system of units used by the scientists and engineers around the world. So, sabi ko nga, i-adapt natin itong widely used around the world. Around the world, ginagamit ito ng mga scientists and engineers. So, gamitin na lang natin. So, SI system
of units. Ano ba? Unahin natin, physical quantity, fundamental quantities. So, nandyan yung length, mass, time, electric current, and ano pa, temperature, luminous intensity, amount of substance. And also may another supplementary fundamental quantities, ay ito yung plane angle and solid angle. Unahin natin si length. Ano ba ang unit measure na gagamitin natin sa SI system kapag ang pinag-uusapan ay ang length? So meter, unit doon ay meter kapag length. Ayan, nakikita naman, sasauluhin niya yan. At alam kong sa ulo niya na yan kasi hindi lang dito sa subject ko ito na-discuss, and hindi lang ngayon kundi noong senior high pa tayo. Ayan, meter na ganito ang spelling, metre. Yan, ganyan ang spelling meter. And meron din naman gumagamit ng meter na baligtad yung R at E. So, acceptable naman yon. And the symbol for meter is lowercase m. Ayan, lowercase m. So, kapag tayo ay nagsosolve ng problem and regarding with the symbol of for meter ay hindi pwede yung malaking m. Hindi pwedeng malaking m. Dapat meter is small letter m. Then next fundamental quantities is mass. So unit kilogram. So standard to ha. Kaya nga SI tayo. Kilogram. Then ang symbol is small letter K and G. Yan. Kilogram. Yan. Ito ang unit for mass. And the unit for time is second. So basic unit for our time is second. And the symbol is small letter S. Nakikita nyo naman. Small letter S. And the electric current, ampere. So capital letter A, ampere. Yan. Alam nyo naman yan. So electric current ay ampere. Yan. Next is temperature. Ang standard unit na ginagamit dito is hindi degree Fahrenheit, hindi degree Celsius, kundi Kelvin. So Kelvin. Ano ba yung symbol na kailangan gamitin pag Kelvin? Capital letter K. Sasauluhin niya yan, memorize niya dapat yan ha. Hindi pwedeng small letter K ang Kelvin ha. Luminous intensity. So ano ba yung luminous intensity? Ito yung amount of light. Yung amount of light na dumadaan dun sa yung amount of light, basta ito yung amount of light na di-discuss natin ito sa last quarter ng ating subject. And the unit for luminous intensity is the candela, and the symbol for candela is C o small letter C and followed by small letter D. Yan, candela. And yan, candela. So, luminous intensity. Then the next, amount of substance. So, amount of substance ay ito yung maliit. Yan, pinakamaliit na unit ng ating, hindi naman siya pinakamaliit siya. Siguro ay maybe yun ang pinakamaliit na unit of measurement. So, dito na pumapasok yung mga mole natin. Molar mass, mga ganon. So, yan. The symbol for unit, for the unit measure for amount of substance is mole. M-O-L-E. Mole. And symbol ay M-O-L. So, small letter M-O-L. Then, yan. Supplementary quantities. So, meron tayong plane angle and solid angle. So, kailangan din nating familiar ang sarili natin dito sa mga quantity na to. Sa plane angle and solid angle. And ang plane angle, yun yung unit measure for our plane angle ay radian. Ang symbol niya is R-A-D. Rad. So, small letter lahat yan. Lowercase lahat. Then, ano ba yung radian? Ang radian ay angle. Ratio of subtended arc. Ratio of subtended arc length on circle. So, ito yon. Yung L na yan. Yan yung subtended arc. Yan. Yung kulay pulang yan.
and to the radius. Yung radius, itong R. Yung R na yan. So, yun yung angle. Yung angle na tinatawag yung theta. Itong small, yung ganyang small theta. Theta kung tawagin yan. And yan yung radian na unit measure ng angle natin for SI system. And sabi doon, ratio daw siya. So, nung subtended arc, ang subtended arc dito, arc length ay yung L. Yan, yung L na yan. And over the radius of the circle. So, ibig sabihin, itong angle ay isang plane lang ha. Isang plane area. So, two plane. Parang isang plane lang. Pagka yung 3D na, ay sphere na yan. So, iba na yan. Then, the circle has a 2 pi radians. Yung isang buong circle ay mayroong 2 pi radians. Okay? Yan. Tandaan nyo yan. Equal to 180 degree yan. Yung isang buong yan. 180 degree. Yung angle ng isang circle. Yan. 2 pi radian. Next is solid angle, yung ating steradians na kung tawagin. Ano ba yung solid angle? Ratio of subtended area rather. Itong area na yan, yan yung shaded region na ito. Ito, yan. Over the square of the radius. Yon, radius of the sphere. So, ang symbol niya, ayan, omega. Omega ang symbol niya ng solid angle equal to the area over square of the radius. Yun yung ating steradians. Steradians. So, 4 pi steradians daw ang meron sa isang buong sphere. Bakit? Dahil ano ba ang area ng sphere? Surface area ng sphere, 'di ba ay pi 4 pi r cube, di ba? 4 pi r square. 4 pi r square. Yan. Yan ang area. Kung i-substitute natin dito, so makakancel yung r squared, r squared, and ang matitira na lang is 4 pi. Yan, yung 4 pi na yan. So, therefore, ang steradians natin ng isang buong sphere ay 4 pi. 4 pi. Next is the derived quantities and their units. So, derived quantities tayo. Tapos na tayo sa fundamental quantities. Derived quantities. Ito yung area. Ang una ay area of the square. So, napakadali lang naman yan. Side by side. Ang unit, square meter. And the symbol, small letter m, and ang exponent niya is 2. Yan. Area of the square, volume of the cube. Side by side by side. So, cubic meter ang unit niyan. Then, ang symbol niya is small letter m. Then, naka-cube. Then, density, mass over volume. Gaya nga nasabi ko kanina, it is the ratio of the mass of the matter over the volume. Then, ang unit niya, kilogram per cubic meter. So, bakit? Kasi yung kilogram meter raised to negative 3, ang equivalent niyan, di ba, sa algebra natin ay kapag ganyan, ang raised niya ay negative. So, ang equivalent niyan is 1 over m cube. So, kapag ganyan, so, mangyayari niyan kung ganyan ang equivalent ng m raised to negative 3. So, mangyayari ang unit niya is kilogram over meter cube. Ayan. Then, the symbol is kilogram times meter raised to negative 3, or pwede din naman, acceptable naman yung itong kilogram. Susulat ko na lang, kilogram over meter cube. Yan. Mas sanay ako sa ganyan.
Yan, over meter cube. Next, velocity displacement over time. So, yan. Pag-aaralan natin yung velocity na yan. So, displacement, ibig sabihin ay may direction yan. How the body change its position. Yun yung displacement. Ano? Then, velocity displacement over time, ang unit niya is meter per second square, per second, meter per second rather. Ano? So, displacement over time. So, yan. At ang unit ay ito lang naman. So, gaya nung kanina, meter per second raised to negative 1 is equal to meter per second. So, pwede din yan. So, mas prepared ko yung ganyan meter na may fractional bar na tayong ginagamit. Then, next is the acceleration. Acceleration is velocity over time. The ratio of velocity over time. Yan. Unit ay meter per second square. Meter per second square. Or meter second raised to negative 2. Yan. Pwede naman yun. Maalin lang naman doon. Acceptable parehas yan. Then, the unit symbol is meter per second square. Or meter second raised to negative 2. Small letter lang lahat yan. Yung M and S. Then, momentum, mass times velocity. So, ang mass, ang unit measure niya dapat ay kilogram. Ano? Fundamental quantity ang mass and velocity ay meter per second. So, ang unit, magiging unit niya ng momentum is kilogram meter per second. Ayan. And the symbol is, yan na, kilogram, small letter S lang, kgms raised to negative 1. Or pwede din naman yung ganito, kilogram dot yan, meter per second. Kilogram meter per second. Yan yung ating momentum. Momentum. Next is force. Force is the product of mass and the acceleration of the body. Yan. Mass and acceleration. So, yun daw yung force. So, ito, lagi natin itong may encounter, lalo sa ating mga civil engineering, itong force. Yan, mass times acceleration. And the unit is Newton. Newton. Bakit kaya naging Newton? Kasi si Isaac Newton ang nakadiscover niyan na ang force is equal to its mass multiplied by its acceleration. Newton. And the symbol for Newton is the capital letter N. Yun. Newton. So, ibig sabihin, ang isang Newton pala, 1 Newton is equal to ilan? 1, dahil siya ay mass times acceleration ay di, anong unit ng mass? Diba? Kilogram. Multiply by the acceleration. Ano yung acceleration? Meter per second square. Ibig sabihin, 1 Newton is equal to 1 kilogram per meter times meter per second square. Pag nakita kayo ng ganito na term ay 1 Newton yan. 1 Newton. 1 Newton. Then next, impulse. Force multiplied by time. Newton seconds. Yan, force. Impulse. So, force times time. So, yun na. Unit for force natin is Newton and the time second. So, Newton second yan. And the unit symbol is capital letter N and lowercase s. Yan. So, work, energy, force times displacement. Newton meter or joule. Yan. So, kapag meron tayong force, mumultiply natin sa displacement nito na ang force is in the direction of the displacement. Yun yung work o kaya energy kung tawagin natin. Yan. Ang unit is Newton meter or joule. So, ibig sabihin, ang isang joule ay equivalent sa isang 1 Newton meter. Okay? Tandaan niyo yun. Basta nagkita kayo ng Newton meter, isang joule yun. And yung unit symbol for joule is capitalized letter J. So, makikita nyo ang pagkakaiba kapag yung
ang ang unit ay na-derive ng isang scientist or inventor, laging naka-capital letter. Kasi itong Joule ay si James Joule ito. And Newton ay si Isaac Newton. Yan. Ito namang itong sunod natin is Watts. Kung hindi ako nagkakamali is James Watts naman yata ito. Kung hindi lang ako nagkakamali. Then, yun na nga, yung watts is a unit for physical quantity na power. Then, anong formula ng power is work over time. So, amount of work per unit time. Yan yung power natin. Joule per second. Kasi naka-raise to negative 1. So, joule per second siya. Or watts. Watt. 1 watt. Watt. Hindi tanong watt. Yan. Power. Then, multiple and submultiples of unit. So, alam na natin ang physical quantity. Alam na natin ang fundamental and derived quantity. So, ngayon, pag-aralan natin yung multiples and submultiples of unit. Or yung tinatawag nating unit prefixes. Kung sa Tagalog ito ay unlapi, yung inilalagay sa unahan ng ating isang salita, prefixes. So, and may involvement dito yung ating basic unit, siyempre. Ano yung lalagyan natin ng prefix? Yan. Ano ba ito? Some units are not of convenient size to measure certain quantities. Hence, unit prefixes of the base units are used in measurements. Yan, halimbawa ay nagme-measure tayo ng halimbawa ay mini-measure natin yung karga ng isang transit mixer, yung kargang semento ng transit mixer ay 10 cubic meter. Ay alangan namang i-measure natin yun ng 10 cubic millimeter, di ba? So gagamit tayo ng prefixes dito para mas maging convenient yung ating measurement, Yan. So, ano ba ito? Yung mga prefixes na ito. Yan. Nandyan si tera, si giga, mega, kilo, hekto, deka, desi, senti, milli, micro, nano, pico, femto, ato. So, yan yung mga prefixes na ginagamit natin. So, ano ba yung tera? Yan yung prefix na ang multiplication factor is 10 raised to 12 or ilang zero ang nasa unahan. 12 zero ang nasa unahan yan. Kapag nagkita kayo ng ganyan na 12 zero, ay tera ang prefix niyan, 10 raised to 12. And symbol niyan is capital letter T, tera. Yan. Gaya ng halimbawa natin yung ating 1 terabyte, mga ganon, yan ginagamit yan. Hindi na mahirap namang gamitin na gagamitan ano ba ito? Napakadaming zero, 12. Gagamitin natin ay 1 million bytes, di ba? Mga ganun. Instead, gamitin natin ang mga tera in terms of tera. Yan. Next is giga, 10 raised to 9 yan. So, siyam na zero lang yan. Siyam na zero. Giga. And ang symbol niyan ay capital letter G. And next is mega, 10 raised to 6 yan. Mega. Then kilo, 10 raised to 3. Yan. And hekto, 10 raised to 2. And yan. So, sasauluhin niyo ito, Sauluhin niyo yan. Kasi kailangan yan kapag halimbawa may conversion tayo. Kailangan yan. Then deci, yan. 10 raised to negative 1. Centi, 10 raised to negative 2. Kapag nag-negative ang raise, ibig sabihin, ang decimal point niya is to the left. To the left na yan. Yan. Unlike dito, kapag positive, ang kanyang exponent is, ang decimal niya is nasa right. Diba? 1,000. Nasa right siya ng number. Yan. The next is the micro, 10 raised to 6, negative 6, rather, and nano, 10 raised to negative 9, pico, 10 raised to negative 12, and yan lang naman. Ito, sasaulahin nyo ito, and also ito, saulahin nyo din. Siyempre,
yung factor na gagamitin nyo. So, uluhin nyo din ito bro. Magsasaulo kayo. Yan. So, uluhin nyo yan. Dapat sa ulado natin. Pag nag-exam tayo, dapat yan ay kabisado natin yan. And paano ba ginagamit yan? Halimbawa ay, pag ginamit natin ito, yung mga prefixes na yan, dapat may basic unit tayo. May basic unit tayo. Halimbawa, ang basic unit natin is meter. Meter. Meter ang basic unit natin, meter. Bawa ay 1 million, ilang zero yan? 6 na zero, 1 million meter. Paano mo ano yan, na magiging mas convenient na sukatin, yung 1 million meter na yan. So, di ba ang 1 million ay 10 raised to 6, di ba? 10 raised to 6 yan, ayun yan. 10 raised to 6. And yung prefix ng 10 raised to 6 na yan is mega. Mega, no? Then, therefore, ito palang 1 million meter is equivalent to 1 mega. 1 mega meter. 1 mega meter. So, lalagay natin yung symbol nung mega and yung meter na M. Small letter M. Gets nyo? Ayan. So, ganun lang. Dapat may basic unit tayo na gagamitin para magamit itong lahat ng prefixes na yan. Another example is, halimbawa ay ang ating sinusukat ay kilogram. 1 billion. 1 billion. Siyam na zero. Ganun din. Ayan. Siyam na zero. Then, bawa ay kilogram. Sobrang haba. Sobrang dami. Paano gagawin natin convenient na sukatin yan? So, kung 1 million, ilang zero yan? Di ba, siyam? 9 zeros. So, tingnan natin dito sa prefixes table, ang multiplication ng siyam ay 10 raised to 9. Multiplication factor niyan ay 10 raised to 9. And yung ating prefixes ay giga. Meaning, ito palang 1 billion kilogram is equal to 1 giga kilogram. Yan ang unit niya. 1 giga kilogram. Okay? And ganun din yung paggamit. Ganun din yung paggamit sa iba kapag micro, nano, pico. Yan. Next ay unit consistency and conversions. An equation must be dimensionally consistent. So, dapat tayo ay, kapag nagko-convert tayo, ay may consistency tayo. Hindi pwedeng ang kino-compute natin ay ang involved ay mass, ay yung ibang unit ay naka-kilogram, yung iba ay naka-pounds, yung iba ay kilopounds. Dapat ay dimensionally consistent. Kung ang unit ay kilogram lahat ng nasa solution natin. Dapat lahat ay kilogram. Yan. Add apples to apples. Yun na. Ibig sabihin nito ay kung kilogram yung ating mass na involved dun sa problem, dapat yung ibang unit of mass na hindi naka-kilogram ay i-convert natin doon sa kilogram. Yan. Next, always use units in calculation. So, para hindi tayo malito, ay laging ilalagay yung units. Laging na ba? 1 kilo, 1,000 kilogram. Ay, lagi natin ilalagay. Kasi, nagsulat tayo. Nagsulat tayo? 1,000, 1 kilogram. 1 kilogram. Multiply natin ng 2 meter per second square. Yan. Ano ba ito? Itong 1 kilogram. Di ba ito ay mass? And ito, acceleration to, di ba? So, letter A. So, mass times acceleration yan. So, yan pala ay force. So, yan. Gaya niyan. Dapat itong mga kilogram na yan ay nakasulat. Susulat natin, sasama natin sa calculation pati itong
meter per second square na yan para malinaw, hindi tayo malilito ano. Kasi kung susulat natin ng wala, halimbawa ay 1 times 2 ay paano natin masasabing force yan kung walang unit yan, di ba? So always use units in calculation para hindi tayo ma-confuse sa solving ano. When a problem requires a calculation using numbers with units, always write the numbers with the correct unit. So correct unit. Dapat tama ang unit natin. Ha? Hindi pwedeng paiba-iba. Mali-mali. Ang ating halimbawa ay ang ina-analyze natin ay mass, ang ilalagay natin ay seconds, ay mali na yon, di ba? So always write the numbers with correct unit. Unit conversion factors. Yan, sa length. Yan, ito sasauluhin nyo yan lahat, ha? Sasauluhin nyo yan. Hindi pwedeng hindi. Kasi sa board exam ay walang ganyan. Or pwede din naman, nasa calculus, may conversion naman yung calculus natin. Pero much better na sauluhin natin para mag-practice natin yung ating sarili. Yan yung unit conversion factors ang length. 1 meter is equal to 100 cm, 1000 mm, 10 raised to 6 micrometer is equals to 10 raised to 9 nanometer. 10 raised to 9. Oops! Mukhang may mali dito, ano? So, mukhang may mali. 10 raised to 6 ay dapat ito ay kung 10 raised to 6, equivalent yan, ang kanyang prefixes niyan ay mega. Mega, tama? Mega. So, dapat kung micro yan, dapat 10 raised to negative 6. So, mali yan, no? Paki-edit na lang, 10 raised to negative 6 yan. Micro. Then, itong 10 raised to 9 is, ano yan? 10 raised to 9, di ba yan ay giga? Yung siyam ang zero niya. Siyam ang zero niya. Giga yan. So, kung ito ay nanometer, yung nano ay prefix ng ang factor ay 10 raised to negative 9. So, 10 raised to negative 9 yan. 10 raised to negative 9. Yan. Kung nanometer. Yan. Okay. Next is 1 kilometer. Ayan. Sauluhin nyo na lang yan. Hindi ko na iisa-isahin. Basta sauluhin nyo lang ito lahat. Sauluhin nyo lahat yan. Kasi kailangan yan sa mga conversion of units. Kasi bakit kailangan nating mag-convert ng units? Dahil yung diniscuss ko kanina na kailangan ay may unit consistency tayo. Halimbawa ay yung isa ay naka-kilogram, yung isa ay naka-pounds. So, kailangan natin mamimili tayo kung ano yung gagamitin natin. Ay SI system tayo. So, pipiliin natin si kilogram. So, naka-pounds, ililipat natin sa kilogram. So, i-convert natin yun para may unit consistency tayo pag nagsosolve. Kasi wala tayong makakancel out kapag yung magkakaibang unit. And sabog ang computation natin pag magkakaiba. Yan. Next, unit conversion factors. Ano pa? Yan, area. Yan. So, uluhin nyo din yan, ha? Ang conversion na yan. Ito pa, volume, liter, cubic feet, gallon, paki-memorize din. Kasi kailangan niya sa ating conversion. Ano pa? Time. So, 1 minute, 60 seconds. 60, hindi 60. 60. Yan. 1 minute, 60 seconds. 1 hour, 3,600 seconds. So, yan. Pakisaulo na lang. Paki-memorize din. Kailangan din yan sa conversion. Next is angle, radian, mga radian na yan, revolution. So, yan. Speed, yan. Unit per speed, meter per second, feet per second, mile per minute, mga ganyan. Okay. Acceleration, meter per second square, equivalent to 100 cm per second square, and equivalent to 3.281 feet per second square. Yan.
Sauluhin nyo lahat yan. Mass, ayan, kilogram, gram, slag, U, ayan. Kilogram has a weight of yan, 2.205 pounds. Ang isang kilogram ay 2.205 pounds daw. So, gaya nga sabi ko kanina, kapag may kilogram at pounds, ay i-convert nyo yung pounds sa kilogram. Paano may i-convert yun? Di, multiply nyo si pounds by 1/2.205 pounds para ma-cancel out yung pounds. So, paano yun? Pakita ko sa inyo. Paano yun? Halimbawa ay 1 pound ay kailangan nating i-convert sa kilogram. Kailangan i-convert sa kilogram. Ano yun? So, 1 kilogram, 1 pound rather, must be multiplied to 1 kilogram. Isang kilogram daw ay mayroong 2.205 ilan? Pounds. Then, by that, makakancel itong si pounds. Cancel out. Ang matitira na lang is si kilogram. Na-convert na natin ngayon. 1 pound equivalent to ganyan. Kilogram na. So, ganun lang. Next, force. Force, 1 Newton. Ang unit for force is 1 Newton and pound. Yan. So, magkaiba yung pound force sa pound mass. Pound force. Ang pound force ay unit for force pag English system. And kapag pound mass naman ay unit for mass. Yan. 1 pound force is equivalent to 4.448 Newton. Yan. Or equivalent to 4.448 times 10 raised to 5 dyne. Yan. I-memorize na lang din. Pressure, yung mga Pascal na yan, bar, ATM, atmospheric, yan, mmHg. Sa chemistry ito, sa chemistry, mga mmHg na yan. So, kailangan din yan. Energy, mga joule, calorie, foot pound, BTU, British Thermal Unit. Yan, sa uluhin yan. Yan. 1 kilogram, mass energy equivalence. Yan pa, mga unit conversion. Paki-memorize na lang. Yan. Example tayo. The world land speed record is 763.0 miles per hour. Set on October 15, 1997 by Andy Green in the jet engine Quartest SSC. Express the speed in meters per second. In meters per second. Express daw. Ano ba? Ano ba yung speed natin? Speed record daw ay 763.0 miles per hour. Ngayon, ang tinatanong ay sa meter per second, ilan yun? So, ito yung solution. May problem tayo ha. Nabasa na natin ang problem. Oops! Kailangan pala nating mag-identify. Kailangan nating identify gaya ng ating pinag-aralan kanina. Identify muna natin kung ano yung mga given values and yung target values. So, ang miles per hour, 2 ms daw, yun yung tinatanong. Yun yung target values natin. Yung meter per second. Next, set up. Alam na natin yung tinatanong, set up natin. Ilang kilometer ba meron sa isang mile? So, 1.609 kilometer meron sa isang mile. Ano? Ayan yan, no? Mile. And also, 1 kilometer is equal to 1,000 meter. Set up muna tayo. Then, 1 hour is equivalent to 3,600 seconds. Kasi ang target values natin is meter per second. Kailangan natin convert yung distance in terms of meter or displacement in terms of meter, and yung time, seconds, yung ating time dapat ay in terms of second kasi naka-hour tayo miles per hour tayo so i-convert daw natin. So napakadali pa lang nitong topic natin ito. So it's basic, napaka-basic. So madali lang para sa atin pero dapat syempre yung mga hindi pa marunong, hindi ko naman nila lahat, ay pag-aralan na ito
at least ay nahagip nahagip natin yung mga hindi pa sanay sa mga ganitong problem. Kasi mahirap naman na yung banatan agad natin na napakahirap yung ating problem, di ba? Na mahina pa yung iba na hindi pa alam or hindi pa praktisado. So dito muna tayo. Mild lang tayo, mild. Then next is execute. Execute na natin once na-identify and then na-set up na natin. Execute natin kung paano natin makukuha yung target values. Ang sabi dito, ang speed ay 763 miles per hour. 763 miles per hour. Therefore, yung 763 miles per hour na yan ay kailangan nating i-multiply saan? Sa 1.609 km per miles. Bakit? Dahil, ayun siya. Ayun. 1 mile is equivalent to 1.609 km. Bakit nasa ilalim si mile? Ang purpose nun is para makancel yung miles na nasa numerator dito at makancel dito. Para makancel yan. Kasi kukonvert natin si mile papuntang meter. Kasi yun yung tinatanong meter. Yan. Next, 1,000 meter over kilometer. Kailangan nating i-multiply ulit yan. Ano naman purpose nun? Para may convert na ngayon si kilometer papuntang meter. Kasi tinatanong nga ay meter per second. Ayan. Next, 1 hour over 3,600 seconds. Kasi naka-hour yung ating given ay therefore dapat i-convert natin na makakancel out yung hour. Bakit? Yung 1 hour ay nasa numerator, hindi nasa denominator. Bakit? Para makancel out itong hour na nasa denominator. Ayan yung nasa denominator na yan. Pag na-cancel out yan, ang matitira na lang ay itong seconds. Nagigets nyo? Kung paano? Yan. Next, anong magiging sagot dyan? Pag kinalkyan nyo yan, ang magiging sagot dyan is 341.0 meter per second. Yan. Yan. Example ulit. The world's largest cat diamond is the first star of Africa mounted in the British Royal Scepter and kept in Tower of London. Its volume is 1.84 cubic inch. What is its volume in cubic meter, cubic cm, centimeter, in cubic meter, and also in cubic liter? So first is to identify muna. Identify natin. Cubic inch to cubic meter and cubic cm. Yun yung tinatanong. Ang given is cubic inch. Given ito. And ang ating target value, itong dalawa. Cubic meter and cubic cm. Yan. Next is to set up. Ano-ano ba yung mga conversion? Kaya sinabi ko sa inyo kanina, yung mga conversion kanina na dapat sa uluhin, yan yun, 1 inch is equal to 2.54 cm, 1 meter, 100 cm. So, dapat kabisado natin lahat yan. Kaya sabi ko, sa uluhin lahat nung aking pinakita lahat kanina, Yan, sa uluhin. Para makapag-convert kayo. Then, execute. 1.84 cubic inch is equal to 1.84 cubic inch multiplied to 2.54 centimeter over inch. I-exponent natin ng cube. Bakit? Dahil naka-volume siya. Volume tayo. Therefore, itong conversion na to, 2.54 cm per inch must be raised to cube para maging volume din yung ating unit. Kasi 'di ba? Sabi apple to apple, 'di ba? Ngayon, next is equal to 1.84. Pag minultiply natin 'yan sa calculum, ang sasagot diyan is 1.84 inch cubic, di ba? Okay. The next is, pag sinimplify pala natin is 1.84. Ito lang yan. 1.84. Yun lang din yan. Then, 2.54 raised to 3. So, algebra tayo. I-cube natin lahat ng nasa loob ng parenthesis. I-cube natin yan. So, 2.54 raised to 3. I-cube natin. And then, yung centimeter and inches ay i-cube din natin.
Ano? Then by that, may ko-convert natin yung isang buong term na to into volume quantity. Nagigets nyo ba? Yan. O, ganyan ang mangyayari niyan. Cm cubed, inch cubed. Next. Ang magiging sagot dyan is 30.2 centimeter cube. Bakit nagkaganon? Bakit na naging centimeter cube agad? Kasi inch cube, ayan yan, no? Nasa numerator yung isa, cancel din yun. Ang matitira na lang is cubic centimeter. Yan. Therefore, nakuha na natin yung tinatanong na to. Yan, yung tinatanong na yan. Yan. Cubic centimeter. And may isa pa, yung cubic meter. Paano yan? So, ganun din yung process. 30.2 cubic cm. Multiply natin ng, ano ba yung conversion? Ang conversion ay yan. Yan o. Yan. 1 meter is equal to 1 centimeter. And because it is in volume, dapat ito ay naka-volume din. Kaya i-raise natin sa cubic. Sa cube, ano, i-raise natin sa 3. Yan. Then, mangyayari yan ay, sasagot dyan is 3.02 times 10 raised to negative 5 cubic meter. Yan. Anong ibig sabihin yan na raised to negative 5 na yan? Ibig sabihin yan ay meron pang 4 na unit, 4 na zero doon sa kabila. Equivalent yan sa ganito. 0, at dito na lang. 0.4 na unit raised to negative 5 eh. Ang decimal, sabi ko kanina, di ba? Ang decimal point niya is to the left kapag negative ang raise niya. So, 0.000, ilan yan? Isa pang 0 para palima yung ano. Yan. 10 raised to negative 5, yan. 302. Yan. Cubic meter. Yan. Yan yung equivalent niya nandito. 10 raised to negative 5, ano? So, ang ibig sabihin nun, 1, 2, 3, 4, 5. So, nandun yung point. So, kaya equivalent yan dito sa 3.02 times 10 raised to negative 5. So, naka-scientific notation siya. Cubic meter. Yan. Okay. Next topic is the uncertainty and significant figures. Significant figures. Ano ba? Uncertainty. Ano bang ibig sabihin ng uncertainty? Ibig sabihin ay error. Parang may discrepancy siya. So, error ano? Error because it indicates the maximum difference there is likely to be between the measured value and the true value. So, uncertainty, yun yung discrepancy between the true value and the measured value. Accuracy. Ano ibig sabihin naman ng accuracy? Indicates how close it is likely to be the true value by writing the number, the symbol, positive, negative. Yan. Symbol, positive, negative. Yan ang isusulat natin, positive, negative. Ibig sabihin, dagdag, bawas. Ano? Dagdag, bawas. And the second number indicating the uncertainty of the measured. Second number. So, gaya ng sasabi, susulat yung positive and negative. So, example, 56.47 plus minus 0.02 mm. This means that the true value is unlikely to be less than 56.45 mm or greater than 56.49 mm. So, nakita nyo, 56.47 plus 0.02, ang magiging sagot ay 56.49. So, positive yun. Yun daw yung value. Ibig sabihin nung uncertainty na yun ay parang dun sa span na yun, naandun yung true value. Ano? Yan. Or kaya naman, yung value nito ay 56.45 kasi plus minus tayo, 56.47 minus 0.02. So, 56.45 ang magiging sagot doon, ano? Ibig sabihin pala, yung true value is in between 56.45 and 56.49. So, yung between 56.45 and 56.45, nandyan yung true value natin.
So, yan yan. Yan yung uncertainty na tinatawag, yung error. Ano? Kasi hindi naman natin pwedeng i-measure ng ruler lang yung halimbawa yung kapal ng books, kapal ng book. Kapag measure natin yun naman, nasukat natin ng ruler ay ang pinakamaliit na unit na pwedeng magamit natin doon sa sa ruler ay mm. Mm, di ba? Mm kapag ruler. Eh paano kapag ginamitan natin ng microcaliper? Yung mas nakakasukat na makakasukat ng mas maliit na unit ng micrometer. So mag-iiba na ang value nun. Halimbawa, nasukat natin ay 10 mm. Yung kapal ng book ay nung sinukat natin nung microcaliper ay naging 10.2. Ganon, 10.2. And then sinukat ulit natin, naging 9.8, ganon, 9.99. So merong discrepancy depende din sa ating ginagamit na instrument. Yan. Kaya meron tayong uncertainty or the error. Pero nandun pa din, nasa pagitan nun, yung ating true value. True value. Ayan. Example, 47 ohms. 10%. So, yung iba ay in terms of percentage yung ginagamit kapag ka express ng uncertainty in percent. Ibig sabihin yan, 10% of the base. Yan. 10% daw ng 47. Ano ba ang 10% ng 47? Di ba 4.7? Ayan. Ibig sabihin, plus minus 4.7 yung ating true value. O ganyan. So, plus minus pa din. Yan. Yan. 4.7. So, 4.7 plus 47 ohms plus 4.7, yun yung isang value, and the another value is 47 minus 4.7, yun yung mas maliit na value, and in between that two values ay nandun yung true value natin. Significant figures ito. Lagi naman to na high school pa lang kayo ay dinidiscuss na itong significant figures. Ano ba itong significant figures na yan? So, from the word significant, ito yung mga mahalagang digits na dapat ay hindi mawala sa isang measurement. Yan. Significant figures can be done using a set of around 5 rules. 5 rules lang naman yan. Yan, naglagay ako diyan ng rules with a lot of complications for how to deal with zeros. Yan. Ang rules lang naman dito ay sa zero lang tayo titingin kung ito ba ay significant or hindi. Yan. So, not significant figures kapag ang zero ay cosmetic purpose. So, nasa unahan. Ayan, nakikita nyo yan. Bawa, ayan, zero. Yung zero na yan, cosmetic purpose. Hindi yan significant figures. Tandaan yan. Then another is not significant figures. Zeros used only to locate decimal point. So, para lang malocate yung decimal point, naglagay ng 2 zero dito. Hindi yan significant figures, ha? Hindi yan significant figures. And all zeros between non-zero numbers ay significant. So, ang non-zero numbers dyan is 4 and ito pang 4. In between nun ay yung 2 zero, ano? So, counted yon as a significant figures. Yung 2 zero na yan. Then, all non-zero integers. So, syempre, lahat ng number na hindi zero ay significant. Talagang mahalaga yon. Kaya dapat naka-included yan sa ating measurement. Okay? All non-zero integers are significant. Then next is yung zero na nasa dulo. Zeros at the end of a number to the right. So, nasa to the right of a number of a decimal point. So, ang decimal point natin, nasa right ng decimal point. Ito yung decimal point, di ba? So, nasa right daw. Kapag ang zero daw ay nasa right,
nasa right ng decimal, and at the end of a number, and zeros at the end of a number. So, ang number dyan is 5. 5. Di ba? At the end daw, sumunod dun sa 5 ay yung dalawang zero. Counted yon as a significant figures. So, yun lang naman, yun ay yung limang rules natin. So, tatandaan nyo lang. Yan. Hindi naman bago yan sa atin. Next, multiplication. Yan, mga kung paano multiply and divide and plus minus ng ating significant figures involving significant figures. Yan. Result may have no more significant figures than the starting number with the fewest significant figures. Anong ibig sabihin nito? Kapag nagmumultiply or nagdi-divide ka daw ng number, tapos i-consider yung significant figures, considering the significant figures, ay ganito. Ang starting number with the fewest significant figures, hahanapin nyo yung pinakamaliit ang significant figures dun sa dividend, dun sa factor. Ito yun, no? Yan. Yan. Factor, tsaka dividend, yan. Dividend. Ano yung pinakamaliit dyan? Ang significant figures using these 5 rules. So, ito 0.745. Ilan ang significant figures ng 0.745 na yan? So, sabi dito, itong 0 sa unahan ng decimal ay for cosmetic purpose lang yan. So, hindi counted ito. Yung 0 na yan as a significant figure. Yung 745 ay non-zero digit. Therefore, those are significant figures. So, may dito sa first nating term ay mayroong 3 na significant figures. Then, next ay yung 2.2. Ilan ang significant figures niyan? So, 2. Kasi non-zero digit sila. So, 2. Then, dun sa nasa numerator, 3.885, non-zero digit lahat. So, lahat yan ay significant figures. So, 4. Ang sabi dito, kapag nagmumultiply ka daw at nagdi-divide, dapat ang magiging sagot mo ay yung may fewest number of significant figures. Ano ba ang fewest dyan? Fewest ay di itong 2.2. So, dalawang significant figures dapat ang magiging sagot mo doon sa minumultiply at dinidivide. Ang sagot diyan ay 0.42. Ilan ang significant figures niyan? 2, di ba? Gamit yung ating rules na ito. Yan. Bakit 2? Yung 0 sa unahan. Significant figures ba yun? Hindi. Dahil for cosmetic purpose lang yung 0 na yan. Then, yung 0.42, 42 is the non-zero digit. Therefore, yun ay significant figures. 2. Significant figures because the fewest significant figures here in the factors ay 2. Yun yung rules, ha. Pakitandaan na lang. Okay, yan. Kapag ito naman, another example, itong isa. Yan, 1.32578 times 10 raised to 7. So, ilan ang significant figures niyan? 2, 4, 6, 6, And multiply by 4.11 times 10 raised to negative 3. So, ilan ang significant figures niyan? So, 3. Ito yun, 3 ang significant figures. Ito naman, 6. Alin ang mas maliit dyan? 6, 2, 4, 6. Okay, 6. And ito naman ay 3. Alin ang mas maliit? So, 3. Dapat, ang magiging sagot mo dito, sa pag multiply mo itong 2, magiging sagot mo diyan, ang significant figures dapat ng sagot mo ay 3. So, hindi naman nagkamali. So, 3. 5.45 ay may 3 significant figures. Tama.
Next ay paano naman kapag addition or subtraction naman. So number of significant figures is determined by the starting number with the largest uncertainty, fewest digits to the right of the decimal point. So ang kukunin natin ay yung may largest uncertainty. Kapag pag unti ng decimal point, paglaki ng uncertainty, paglaki ng error. Na-imagine yun. Pag dami naman ng decimal places, pagliit naman ng error or ng uncertainty. Ang sabi dito, kapag nagmumultiply ka at subtraction, ay pipiliin mo daw yung may largest uncertainty dun sa magiging sagot. Ano? Ngayon. Alin ba ang may largest uncertainty dito sa tatlong to? Alin dyan? Diba itong 138.2? Kasi 0.2, 1 decimal places lang yan. So, therefore, yan ang may pinakamalaking error na pwedeng mangyari. Kasi pagka madaming decimal places, pag accurate nung number na yon. Ang rules dito ay piliin yung largest uncertainty. Yan. Then, pag ito ay tinek natin sa calcu lahat, pag inano natin yan, kinumpute natin yan, magiging sagot is 153.6 na ang significant figure ay nakadepende doon sa largest uncertainty number. Ayan. So, yun lang naman. Next, scientific notation. When we calculate with a very large or a very small numbers, we can show significant figures much more easily by using scientific notation, sometimes called powers of 10 notation. So the distance from the Earth to the Moon is about 384 million meter, but writing the number in this form doesn't indicate the number of significant figures. Di na-indicate significant figures. Instead, we move the decimal point 8 places to the left, corresponding to dividing by 10 raised to 8 and multiply by the 10 raised to 8. That is, ganyan ang mangyayari. Kapag itong malaking number na ito, madaming number na yan, ko-convert natin into scientific notation, ang mangyayari dyan ay 3.84 times 10 raised to 8 meter. Bakit? Paano nangyari yun? Kasi ang point nito, ang decimal point nito, nandun sa dulo. Nakikita nyo, nandun sa dulo. So, imumove natin yan hanggang magkaroon ng isang whole number. Move na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nandun. Point na yun dun. Yan. Kaya naging 3.84. And since yung ating movement is from right to the left, ang movement ng ating decimal point, therefore, ang ating power of 10 notation natin ay naka-raise dapat sa 8. Nag-move 8 places to the left So, dapat i-multiply natin ng positive. Positive yung raise ng 10, Multiply natin ng 10 raised to 8. Equivalent yan dito sa mahadaming number na to. Yan. Yun yung purpose ng scientific notation. And ilan yung significant numbers dyan? Ilan? 3. 3 significant figures ang meron dyan. Example, the rest energy E of an object with the rest mass M is given by the Einstein's famous equation. Ano yun? E is equals to mc squared, where c is the speed of light in vacuum. Find E for an electron for which to 3 significant figures M mass is equals to 9.11 times 10 raised to negative 31 kilogram. The SI unit for E is the joule. Capitalize J. 1 joule is equivalent to 1 kilogram meter square per second square. Solutions. Identify and set up. Ganun pa din. Na-analyze muna natin yung problem. Identify muna natin kung ano yung tinatanong at kung alin yung mga given. So, ang tinatanong dito is E.
Yun yung energy. Energy of light. Equivalent yun. Ano? Then M is 9.11 times 10 raised to negative 31 kilogram. Yun yung mass. Yung mass, yun yung mass. Given yun. Given. Mass of an electron. Then yung C, constant ito. Constant. Constant nitong kay Einstein famous equation. E is equals to mc squared. And C is equivalent to 2.99792458 times 10 raised to 8 meter per second. Then kapag alam na natin yan, then set up, nandun na din, set up na din natin. Then execute, E is equals to mc squared. Ano ang mass? So 9.11 times 10 raised to negative 31. Always lagay natin yung kilogram. Huwag kakalimutan. Laging nasa solution natin yung mga unit. Multiply by the value of C. Ang value of C ay ito na yun. Yan. Ito. Then, naka-square. Square siya. Naka-square. Kasi MC squared. Huwag natin kakalimutan yun. Then, simplified lang. Mangyayari dyan ay ganyan. Yan. Labas natin lahat ito. Yan. Labas natin yan. Then, ang magiging sagot dyan ay ito. Ito na. And then, ang mangyayari dyan ay 8.19 times 10 raised to negative 14. So, bakit nagkaganon? Bakit naging 10 raised to negative 31? Bakit naging negative 31 plus 16 ito? Bakit? Kasi, algebra tayo, no? Dapat ay marunong tayo sa algebra. So, ibig sabihin ay hindi tayo pwede mag-physics pala nung wala tayong algebra. No? Algebra, rules for exponent. So, 10 raised to 8, quantity raised to 2 is equivalent yan sa 10 raised to 16. Nasa rules yun ng algebra. 8 times 2. So, 10 raised to 16. So, therefore, ang mangyayari dito, negative 31 plus 16. Yung exponential place na nung 10, power of 10 notation natin. Negative 31 plus 16. Okay, kaya nangyari yun. And negative 31 plus 16 is negative 15. Tama? Yan, kaya naging negative 15 yan. And 81.87659678 siya. So, kailangan pag nag-scientific notation tayo, iisa ang whole number sa dulo ng decimal. So, imumove natin yung isang decimal na to ng isang beses. Nakikita? So, magiging 8.90 na lang yan. Then, times 10, ang sabi dito, 3 significant figures. Ibig sabihin, dapat 3 significant figures din yung ating sagot. So, 8.19 times 10 raised to negative 14. Uy, bakit naging negative 14? Kasi nag-move tayo ng decimal places ng isang beses pamula right to the left. So, ibig sabihin, ang sign nun is positive. So, negative 15 plus positive 1 ay ilan? Negative 14. Negative 14. Ayun. Next, ang magiging sagot dyan is 8.19 times 10 raised to negative 14 joule. Bakit naging joule? Biglang naging joule. Kasi ang ating conversion dun sa ating setup ay given na pala 1 joule is equivalent to ilan? Ito 1 kilogram meter square over second square. So, multiply natin ito ng 1 joule over kung ilan yon, lalagay natin doon. Makakancel out lang lahat ito. Matitira is joule. 1 joule. Joule lang, yung joule. So, energy yan. So, dapat ay naka-joule. Next, estimates and order of magnitude. Yan. We have stressed
The importance of knowing the accuracy of numbers that represent physical quantities, but even a very crude estimate of a quantity often gives us useful information. Sometimes we know how to calculate a certain quantity, but we have to guess at the data we need for the calculations, or the calculation might to be complicated to carry out exactly. No, ibig sabihin ay hindi naman masamang mag-estimate. Ang purpose ng estimate ay para may basehan tayo or comparison kapag nakuha natin yung final answer. Kapag sobrang layo, baka may mali, baka may hindi ako na-consider, o baka kailangan may consider pa tayong factor. Ganun. So we make some rough approximations. In either case, our result is also a guess. But such a guess can be useful even if it uncertain by a factor of 2, 10 or more. Such calculations are often called order of magnitude estimates. The great Italian-American nuclear physicist Enrico Fermi, 1901-1954, called them back-of-the-envelope calculations. So, back-of-the-envelope calculations daw, estimates. Ayan. Example tayo, you are writing an adventure novel in which the hero escapes across the border with $1 billion worth of gold in his suitcase. Could anyone carry that much gold? Would it fit in a suitcase? So, kailangan natin mag-estimate. Solution, identify, set up, and execute. Gold sells for around $400 an ounce. The price has varied between $200 and $1,000 over the past decade or so. An ounce is about 30 grams. That's worth remembering. So $10 worth of gold has a mass of 1/40 ounce, or around 1 gram. A billion, 10 raised to 9 dollars worth of gold is 100 million 10 raised to 8 grams, or 100,000 10 raised to 5 kilogram. This corresponds to a weight in British units of around 200,000 pounds, or 1,000 tons. No human hero could lift the weight. Mabubuhat ga kaya yung ganun ka 100 tons? Paano mabubuhat yun, di ba? So roughly, what is the volume of this gold? Ano yung volume ng gold? Roughly, estimate tayo. The density of gold is much greater than that of water, 1 gram per cubic cm, or 1,000 kilogram per cubic meter. If its density is 10 times that of water, so 10 times ng water, yung density ng gold, this much gold will have a volume of 10 cubic meter, many times the volume of a suitcase. Evaluate clearly. Your novel needs rewriting. Try the calculation again with a suitcase full of 5 carat 1 gram diamonds, each worth $1,000. Would this work? Ganun lang, mag-estimate lang tayo. Okay. Kasi sa lahat ng problem ay kailangan talaga may estimate, may guess tayo, scientific guess kung tawagin, para meron tayong basehan kapag yung ating final answer ay nakuha natin. Yan na. And that concludes our discussion for today. Next meeting na lang ulit tayo. Thank you sa pakikinig and magandang araw sa lahat.